Mga kababayan nating mga senior, kung kayo ay 6 na taong gulang pataas, ang mensaheng ito ay para sa inyo at pakiusap ko lang, huwag kayong mag-scroll palayo dahil ang hindi ninyo malalaman ngayon ay maaaring maggastos sa inyo ng libo-libong piso sa mga darating na buwan. Paumanhin na kung medyo emosyonal ang aking pagkukwento ngayon, pero napakaraming seniors ang dumating sa akin na umiiyak, na nagsasabing, "Kuya, hindi ko alam na may karapatan pala ako riyan." At yun ang gusto kong pigilan ngayon, ang ignoransya na nagpapahirap sa ating mga matatanda. Ang balita ay opisyal na. Aprobado na ang Universal Social Pension para sa lahat ng senior citizens sa buong Pilipinas. Hindi lang para sa mga mahirap, hindi lang para sa mga walang trabaho, para sa lahat. At kapag sinabi kong lahat, ibig sabihin, kahit may SSS ka, kahit may GSIS ka, kahit retirado ka sa gobyerno, may karapatan ka ring malaman kung paano ka maaapektuhan ng bagong patakarang ito, kung may makukuha ka pa rin, at kung paano mo madadaghitan ang iyong monthly income sa panahon ngayon na ang presyo ng bigas, ng tubig, ng gamot ay hindi na talaga mapigilan ang pagtaas. Kaya maupo muna kayo ng komportable. Kunin na ang inyong mainit na kape o tsaa. At pag-usapan natin ito ng buong buo. Tulad ng magkaibigan na nagkukwentuhan sa mesa ng kusina, walang ligaw na salita, walang palihim na detalye. Lahat ay ilalabas ko para sa inyo ngayon. Una sa lahat, pag-usapan natin kung ano talaga ang Universal Social Pension or kung tawagin ng ilan ay USP. Dati, ang social pension sa ating bansa ay limitado lang sa mga indigent na senior citizens, yung mga walang ibang source ng kita, walang pensyon mula sa SSS o GSIS, at napatunayan ng lokal na gobyerno na talagang nangangailangan. Ang halaga noon ay 500 piso bawat buwan, o 500 na ibinibigay ng DSWD or Department of Social Welfare and Development tuwing 3 buwan, kaya 3 beses lang sa isang taon ang pag-claim. Ngunit sa bagong anunsyo na opisyal na para sa April 2026, ang programa ay pinalawak na. Ang Universal Social Pension ay idinisenyo upang maabot ang mas maraming senior citizens, hindi lang ang pinakamahirap, at ang monthly amount ay posibleng tumaas. Ayon sa mga pinakabagong ulat mula sa DSWD at sa mga talakayan sa Kongreso, ang target na halaga ay umakyat na sa 1,000 piso bawat buwan para sa mga karapat-dapat na benepisyaryo. Para sa mga seniors na matagal nang naghihintay ng mas makabuluhang tulong mula sa pamahalaan, ito ay isang malaking hakbang pasulong. Pero narito ang importanteng tanong na karamihan sa inyo ay nagtatanong. Ako ba ay kasali? Mayroon na akong SSS pension o GSIS pension. May makukuha pa ba ako? At ang sagot dyan ay depende. At iyan ang tatalakayin natin ng masinsinan ngayon. Kaya huwag pong magtampo dahil may sagot tayo para sa bawat isa sa inyo. Ngayon pag-usapan natin kung sino talaga ang makikinabang sa Universal Social Pension sa ilalim ng bagong implementasyon. Ang salitang universal ay nagpapahiwatig na lahat at sa prinsipyo ganoon nga ang layunin. Pero ang realidad sa implementasyon ay may mga kategorya pa rin. Para sa mga seniors na walang anumang pensyon, walang SSS, walang GSIS, walang anumang buwanang benepisyo mula sa gobyerno, kayo ang pinakauna at pinakamalinaw na makikinabang. Kung kayo ay 60 taong gulang pataas, residente ng Pilipinas at hindi nakatanggap ng anumang pensyon mula sa kahit saang ahensya ng pamahalaan, dapat na kayong mag-register sa pinakamalapit na DSWD office or sa inyong lokal na OSCA, ang Office for Senior Citizens Affairs. Para naman sa mga may maliit na SSS pension, halimbawa, kung ang inyong monthly SSS pension ay 3,000 piso or mas mababa, ang ilang lokal na gobyerno ay nagbibigay ng supplemental assistance na maaaring dagdag sa inyong income. Hindi ito automatiko, pero posible itong ma-access kung malalaman ninyo kung paano. Para sa mga may mas malaking pensyon mula sa SSS or GSIS, kung ang inyong buwanang pensyon ay 10,000 pataas, malamang na hindi kayo kasama sa pangunahing listahan ng Universal Social Pension
dahil ang programa ay prioritized para sa mga may pinakamaliit na kita. Pero huwag kayong masiyahan doon dahil may iba pang benepisyo na maaari pa kayong makuha na hindi ninyo alam at pag-uusapan natin iyan sa susunod na bahagi. Ang pinakamahalagang bagay na dapat ninyong gawin ngayon, i-update ang inyong Senior Citizen ID at tiyaking nakatala kayo sa inyong lokal na OSCA. Maraming seniors ang hindi natatanggap ng kanilang tamang benepisyo dahil lang sa hindi updated ang kanilang records. Isang simpleng pagbisita sa OSCA ay maaaring magbukas ng pinto na matagal na kayong hindi alam na nakabukas. Ngayon naman, pag-usapan natin ang kung paano at kailan ninyo matatanggap ang inyong pensyon at mga benepisyo, dahil ito ang nagdudulot ng pinakamaraming kalituhan sa ating mga seniors. Para sa DSWD Social Pension, ang tradisyonal na paraan ng payout ay tuwing 3 buwan. Ibig sabihin, tatanggap kayo ng 3 buwang halaga ng sabay-sabay. Kung ang buwanang halaga ay 1,000 piso, tatanggap kayo ng 3,000 piso sa isang beses na pag-claim. Ang payout dates ay karaniwang inianunsyo ng inyong lokal na LGU o DSWD Regional Office, at ang pamamaraan ay sa pamamagitan ng cash-on-hand distribution sa mga designated na lugar tulad ng barangay hall o community center, o sa pamamagitan ng cash card na ibinibigay ng Land Bank o DBP. Para sa SSS pensioners naman, ang buwanang pensyon ay ibinibigay buwan-buwan, tuwing ika-5, ika-10, ika-15 o ika-20 ng buwan, depende sa huling digit ng inyong SSS number. Ang mas maginhawang paraan ngayon ay ang pag-enroll sa SSS Pension Account sa Union Bank o sa SSS Pension Loan Facility na nagpapahintulot na direktang i-credit ang inyong pensyon sa inyong bank account. Hindi na kayo kailangang pumila. Para sa mga GSIS pensioners, ang pensyon ay kredito rin sa inyong GSIS e-card o sa inyong designated na bangko. Ang GSIS ay may sariling pension schedule at ang pinakamapanghamon doon ay ang pagpapanatiling updated ng inyong records, lalo na kung naglipat kayo ng tirahan o nagpalit ng bangko. Isang mahalagang babala. Maraming seniors ang nawalan ng kanilang payout dahil hindi sila nakapag-attend ng liveness check o confirmation of pensioners' existence. Ang SSS at GSIS ay panapanahong nagtatanggap ng katibayan na buhay pa ang pensyonero. At kung hindi kayo nakapag-submit ng inyong confirmation on time, maaaring masuspend ang inyong pensyon. Kaya siguraduhing alam ninyo ang schedule ng liveness check sa inyong SSS o GSIS branch at huwag palampasin ito kahit isang beses. Ito ang bahagi na gusto ko talagang bigyan ng diin. Ang mga nakatagong benepisyo na entitled kayo bilang senior citizens na marami sa inyo ay hindi pa naari-aralan kahit ngayon. Una, ang Senior Citizens Act o Republic Act 99994 ay nagbibigay sa inyong 100% na diskwento sa lahat ng mga gamot, medical na pagbabayad at ospital. Hindi lang sa gobyernong ospital, pati na rin sa mga pribadong establishmento. Malaking bagay ito lalo na ngayong mahal na ang gamot. Pero narito ang nakukulangan ng marami. Ang diskwento ay dapat ipakita ng maayos gamit ang inyong Senior Citizen ID at isang valid na reseta mula sa doktor. Kung hindi ninyo alam kung paano angkinin ito o kung tinatanggihan kayo ng pharmacy, may karapatan kayong ireklamo sa DTI o sa inyong lokal na OSCA. Pangalawa, ang Additional Special Allowance para sa mga retiradong guro at kawani ng gobyerno. Maraming dating government employees ang hindi alam na maaari silang mag-apply para sa additional allowance sa ilalim ng Magna Carta para sa mga maralitang manggagawa o sa iba pang supplemental benefit programs ng kanilang dating ahensya. Sulit na makipag-ugnayan sa dating employer o sa GSIS para suriin kung may naiwan pa kayong hindi na-claim na benepisyo. Pangatlo, ang malasakit center sa mga government hospitals. Kung kayo ay isang indigent senior na nangangailangan ng hospitalization, ang Malasakit Center ay isang one-stop shop na nagbibigay ng tulong mula sa PhilHealth, PCSO, DSWD at DOH ng sabay-sabay,
maaaring mabawasan ng malaki ang inyong hospital bill kung hindi man ganap na ma-zero out. Huwag kayong mahiyang humingi ng tulong doon. Pang-apat, at ito ay para sa mga SSS members, ang SSS Pension Loan Program. Kung kaya't nangangailangan kayo ng pang-emergency na pera, may loan program ang SSS na espesyal para sa mga pensioner na ang maximum ay 21 buwang pension amount ninyo na ibabawas sa inyong susunod na mga pension payout. Mas mababa ang interest nito kaysa sa informal na pautang at mas ligtas. Pero gamitin ito ng may pag-iingat, huwag hayaang ang inyong buong pensyon ay mapunta sa loan deductions ng walang matira para sa inyong pang-araw-araw na gastusin. At ngayon ang bahagi na kailangan nating pag-usapan ng buong katapatan, ang mga posibleng bawas o kung tawagin sa English ay clawbacks. Ang salitang ito ay parang masamang balita, pero mas masamang malaman ito pagkatapos na mangyari kaysa maabisuhan tayo ng maaga. Una, kung kayo ay nakatanggap ng overpayment mula sa SSS or GSIS, halimbawa, patuloy na nakatanggap ng pensyon ang pamilya pagkatapos ng kamatayan ng pensyonero o nagkaroon ng error sa computation, ang SSS at GSIS ay may karapatang bawiin ang sobrang bayad at ito ay ibabawas sa mga susunod na pension payout ng surviving beneficiary o ng estate. Kung may natuklasan kayong ganito, mas mabuting lumapit ka agad sa opisina at ayusin ito kaysa hayaang lumaki ang utang. Pangalawa, para sa mga seniors na nagtratrabaho pa rin bilang kaswal na empleyado o freelancer, may buwis na pwedeng kaltas sa inyong kita kung lagpas kayo sa exemption threshold. Ang mga pensioners ay may espesyal na exemption sa income tax para sa kanilang pension income mismo. Hindi kayo binubuwisan sa inyong SSS o GSIS pension. Pero kung may iba pang kita kayo tulad ng rental income, negosyo o freelance work, posibleng kailangang mag-file pa rin kayo ng income tax return. Makiusap na kumonsulta sa isang accountant o sa BIR kung kayo ay nag-aalangan. Pangatlo, at ito ay napaka-importante para sa mga benepisyaryo ng deceased pensioners, kung tinanggap ninyo ang death benefit ng isang mahal sa buhay mula sa SSS or GSIS, siguraduhing ang lahat ng dokumento ay kumpleto at wasto. Maraming beses, ang mga benepisyaryo ay nakatanggap ng kahilingan na ibalik ang isang bahagi ng bayad dahil may mali sa pagkalkula o sa eligibility. Ang pinakamainam na proteksyon ay ang regular na pag-check ng inyong records at pagtitiyak na lahat ng updates, kasal, kamatayan, address ay nai-report kaagad sa SSS o GSIS. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga simpleng paraan upang mapanatiling maayos ang inyong relasyon sa SSS at GSIS dahil ang mga ahensyang ito ay maaaring nakakatakot lapitan pero may mga tricks na makakatulong sa inyo. Una, gamitin ang My SSS online portal o ang SSS mobile app. Doon, maaari kayong tingnan ang inyong pension amount, loan balance at contribution history nang hindi na kailangang pumunta sa opisina. Para sa mga hindi sanay sa internet, humingi ng tulong sa isang kapamilya o sa inyong barangay health worker para matulungan kayong mag-set up ng account. Pangalawa, kung kailangan ninyong bumisita sa opisina ng SSS o GSIS, pumunta ng maaga bago mag-alas 8 ng umaga kung posible. Magdala ng lahat ng dokumento, SSS ID o GSIS ID, valid ID at photocopy ng lahat. Mas mainam na magdala ng sobra kaysa kulang at huwag kayong maging mahiyain na humingi ng tulong sa bantay o sa receptionist, sila ay may tungkuling gabayan kayo. Pangatlo, kung mayroon kayong reklamo o alalahanin tungkol sa inyong pensyon, mayroon kayong karapatang mag-file ng formal na reklamo. Ang SSS ay may customer service hotline sa 1455 at ang GSIS naman ay may contact center na maaaring tawagan para sa mga katanungan. Huwag kayong sumuko kung hindi ninyo agad nakuha ang gusto ninyo. Minsan, kailangan ng paulit-ulit na follow-up. Bago tayo tapusin ang ating pag-uusap ngayon, nais ko kayong bigyan ng ilang simpleng payo para sa pagpapalaki ng inyong retirement income,
Hindi kailangang maging eksperto sa finances para magawa ito. Kung may natanggap kayong lump sum na retirement benefit mula sa SSS or GSIS, huwag itong gastusin ng buo ng sabay-sabay. Mamuhunan ng isang bahagi sa time deposit or sa government securities tulad ng retail treasury bonds. Mababa ang risk at may regular kayong interest income na maaaring dagdag sa inyong buwanang pensyon. Kung may kakilala kayong seniors na hindi pa nag-a-apply sa kanilang DSWD social pension o hindi alam ang kanilang mga karapatan bilang senior citizen, pakibahagi ang impormasyong ito. Ang pagtulong sa kapwa senior ay isa sa pinakamakabuluhang bagay na maaari nating gawin para sa ating komunidad. At sa mga mahal sa buhay ng mga seniors na nakikinood ngayon, mga anak, mga apo, mga pamangkin, hinihiling ko sa inyo. Samahan ang inyong mga matatanda sa SSS o GSIS office. Tulungan silang i-set up ang kanilang online accounts. Tiyaking alam nila ang kanilang pension schedule. Ang inyong oras at atensyon ay mas mahalaga sa kanila kaysa kahit anong regalo. Mga minamahal na seniors, ang April 2026 ay hindi lang isang bagong buwan. Ito ay isang bagong pagkakataon para sa bawat isa sa inyo na angkinin ang lahat ng karapatan at benepisyo na pinaghandaan ninyo sa loob ng inyong buong buhay. Nagtrabaho kayo ng matagal. Nagbayad kayo ng buwis at kontribusyon. Pinunuan ninyo ang inyong pamilya at ang inyong komunidad. Kaya naman, huwag kayong mahiyang kumuha ng kung ano ang tama at nararapat para sa inyo. Ang Universal Social Pension na ngayon ay opisyal na ay isang senyales na nakikita ng gobyerno ang inyong mga pangangailangan at responsibilidad nating tiyakaing maaabot kayo ng tulong na iyon. Kaya mag-update ng records, bisitahin ang OSCA o DSWD, makipag-ugnayan sa SSS o GSIS, at huwag hayaang lumipas ang mga deadline nang hindi ninyo namamalayan. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, pakibahagi sa inyong mga kapamilya at kaibigan na seniors. I-subscribe na rin sa aming channel para sa mga pinakabagong update tungkol sa pensyon, benepisyo, at lahat ng bagay na mahalaga para sa inyong retirement. At kung may katanungan kayo, ilagay sa komento, susubukan naming sagutin ang bawat isa. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mahal namin kayo, at patuloy kaming maglilingkod para sa inyo. Hanggang sa muli, mga kababayan, ingat po kayo palagi.